Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4031-4040. Kabanata 4031. Kahit na malakas ang chaos power ni James, hindi ito sapat para patayin ang mga super powerhouse ng Cloud Race. Ginamit lang ni James ang chaos power para manhid ang Cloud Race. Gusto niyang ipalagay sa mga powerhouse ng Cloud Race na siya ang Yori ng Cloud Race. Sa ganitong paraan, matatakot sila sa kanya at hindi siya lalabanan. Noong ginamit ni James ang Chaos Power, nagbago ang ekspresyon ng mga powerhouse ng Cloud Race sa main hall, at bahagyang umatras sila. Pagkatapos lamang nabawiin ni James ang Chaos Power ay nakahinga sila ng maluwag. Walang magawa si James. Sa pagtingin kay Fitzroy, sinabi niya, "Fitzroy, dapat mong malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng Cloud Race. Hindi ligtas para sa Cloud Race na panatilihin ang susi. Bagamat karamihan sa mga kapangyarihan ng human race ay nabura sa panahon ng labanan sa Primordial Realm, mayroon pa ring ilang buhay na nilalang ng human race sa Greater Realms ngayon. Ang mga nabubuhay na nilalang ng human race ay nagtipon at bumuo ng isang lihim na organisasyon, na dalubhasa sa pagpatay sa mga kahangahangang disipulo ng 10 dakilang lahi." Hindi nagsisinungaling si James. Ang mga bagay na ito ay mga piraso ng impormasyong nakuha niya nang magtanong tungkol kay Yori. Nalaman niya na maraming buhay na nilalang ng human race sa Greater Realms. Gayunpaman, ang lahi ng tao ay may mababang katayuan sa Greater Realms. Marami sa kanila ay mga alipin. Bukod sa pagiging alipin, ang human race of the Greater Realms ay bumuo din ng isang lihim na organisasyon. Ang organisasyon ay kilala bilang Heaven Eradicating Sect. Ang Heaven Eradicating Sect ay nabuo ng human race. Ang kanilang layunin ay patayin ang mga kababalaghan ng Greater Realms, Great Races. Ang sekta ay may mga impormante sa buong Greater Realms. Sa tuwing ang isang kababalaghan ng isang sekta ay umalis para sa paglilinang, malalaman nila ang tungkol dito at magtatakda ng mga ambush bago pa man. Sa ganitong paraan, maaari nilang patayin ang mga prodigy ng Great Races. Mula nang maitatag ang Heaven Eradicating Sect, nakapatay na sila ng maraming kababalaghan ng lahi sa dilim. Muling nagsalita si James, kahit na hindi ipinakita ng Heaven Eradicating Sect ang kanilang tunay na kapangyarihan, ang mga pumasok sa human race of the Greater Realms ay mga powerhouse. Matapos lipulin ang Primordial Realm, ang 10 Great Races ay nakipag-alyansa at inalis ang human race of the Greater Realms. Gayunpaman, ang ilang mga powerhouse ng human race ay nadulas sa lambat. Magagarantiya mo ba na ang Heaven Eradicating Sect ay lilito sa Cloud Race at ang susi ay hindi kukunin? Dapat alam mo ang kahalagahan ng bagay na ito. Ang pagbibigay ng susi ay para sa ikabubuti ng Cloud Race. Sinimulan silang linlangan ni James. Ginamit niya ang impormasyong nakuha niya para linlangan ang Cloud Race. Nang marinig ang mga salita ni James, ang sect leader of the Heaven Eradicating Sect ay hindi umimik. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Pakiusap, bigyan mo ako ng oras. Kailangan nating pag-usapan ito." Gumawa si James ng, "Sige," gesture. "Ipadala mo si Mr. Yori to rest," sigaw ni Fitzroy. Biglang pumasok ang ilang magagandang babae at lumabas ng main hall kasama si James, na gumaganap bilang Yori. Pagkaalis niya, maraming powerhouse ng Cloud Race sa main hall ang nagpahayag ng kanilang galit. "Napakasama. Pinagsasamantalahan niya tayo dahil hindi alam ang kinaroroonan ng ating Grand Patriarch. Hindi ako makapaniwala na gusto niya ang susi natin. Sect leader, hindi mo maibibigay ang susi. Kung ibibigay mo ang susi, wala na tayong trump card. Sa panahong iyon, wala nang pakialam ang 10 dakilang sekta sa ating buhay. Tama na. Mangyaring pag-isipang mabuti." Maraming matatanda ang nagbigay ng kanilang payo. Nakaupo sa pangunahing upuan, tila tumanda si Fitzroy sa sandaling ito.
Nang makita ang mga matatanda sa pangunahing bulwagan, napabuntong hininga siya nang walang magawa. Ngayon, hindi man lang tayo mananalo laban sa bug race, kaya paano tayo makakalaban ni Yori? Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumahimik ang mga matatandang naruroon. Saglit na nag-isip si Fitzroy bago sinabing, base sa ating kakayahan, hindi natin kayang panatilihin ang susi. Maaaring ibigay ang susi, ngunit hindi mabubura ang Cloud Race. Ngayon, sa Cloud Race, si Yenta ang may pinakamalaking potensyal. Hindi pa siya nakapasok sa Acme rank dahil wala siyang sapat na improvement. Kung bibigyan natin siya ng oras, tiyak na makapasok siya sa Acme rank. Ayon sa plano ko, pagkatapos nating ibigay ang susi at hayaan ang Doom Race na alisin ang Bug Race, tatatakan ko ang bundok at kikita ako ng ilang oras para kay Yenta. Kung makapasok siya sa Acme rank, tataas ulit ang lahi natin. Posible pa nga na maibalik natin ang pangalan ng 10 Great Races. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4032. Ang karaniwang kakayahan ng Cloud Race ay hindi mahina. Ngayon, kulang na lang sila ng isang Acmin para kumilos bilang isang commander. Bagamat mayroong isang Acmin sa Cloud Race, nasugatan siya sa Primordial Realm, at matagal na rin mula noong siya ay nagpakita. Ang labas ng mundo ay nagsimulang kumalat, na nagsasabi na ang mga pinsala ng Cloud Race's Grand Patriarch ay lumala at na siya ay patay na. Kung hindi, hindi siya nawala ng maraming taon. Ngayon, kailangan lang bumili ng oras ng Cloud Race. Si Yente ay talagang isang nakakatakot na kababalaghan. Mabilis ang kanyang pag-unlad, at ang tanging kapintasan niya ay wala siyang gaanong oras para sa pagpapabuti. Hindi niya maabot ang Acme rank sa maikling panahon. Ang sect leader ng Cloud Race, si Fitzroy, ay nagpahayag ng kanyang mga saloobin. Kung pumasok si Fitzroy sa Acme rank, bukod pa sa background namin, siguradong makakabangon ulit kami. Dahil sa kasalukuyan ay wala kaming Acmin para kumilos bilang isang taong may kontrol, maaari lang kaming magkompromiso. Sa pagtingin sa maraming matatanda, tinanong niya, ano sa palagay mo? Nang marinig iyon, natahimik ang mga matatanda. Nagpatuloy si Fitzroy, ito ay tungkol sa buhay o kamatayan ng lahi. Mangyaring sabihin ang iyong mga saloobin. Pagsamahin natin ang opinyon ng lahat. Sa sandaling ito, tumayo ang isang elder at nagtanong, hindi ba mapanganib na ilagay ang pag-asa ng karera kay Yenta? Paano kung may mangyari sa kanya sa panahon ng paglilinang? Hindi ba ibig sabihin hindi na tayo babangon? Sagot ni Fitzroy, napag-isipan ko na ito dati. Gayunpaman, si Yenta lamang ang kasalukuyang maaaring makapasok sa Acme path. When putting hope on her, we need to work hard also, and try to enter the Asim rank. Sa sandaling lumitaw ang isang powerhouse ng Acme rank sa ating karera, muli tayong babangon. Kapag nabuklod na ang bundok, subukang hanapin ang Grand Patriarch. Dahil nakapagdesisyon ka na, gawin natin ang sinabi mo noon. Hanggang ngayon, ito ay talagang isang mas matatag na ideya. Ang maraming matatanda ay nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Pinapahinga si James. Matapos magpahinga ng ilang sandali, natagpuan siya ng mga alagad ng lahing ulap at muling dinala sa pangunahing bulwagan. Sa pangunahing bulwagan, ang sect leader ng Cloud Race, si Fitzroy, ay nakangiti habang sinasabi, Mr. Yori, tapos na tayong mag-usap. Gaya ng sinabi mo, hindi mapoprotektahan ng Cloud Race ang susi. Noong nakaraan, kahit ang hamak na Bug Race ay hinamon kami. Pagkatapos ng pag-uusap, napagpasyahan naming ibigay sa iyo ang susi sa kadahilan ng aalisin mo ang Bug Race sa labas. Napakunot ang noo ni James nang marinig iyon. Paano niya dapat alisin ang Bug Race? Kung siya ang tunay na elder ng Doom Race, hindi siya matatakot sa isang Bug Race lang. Gayunpaman, siya ay isang pekeng. Kung ang Bug Race ay ayaw umatras at determinadong ibagsak ang Cloud Race, siya ay magiging walang magawa. Ngayon, maaari na lang niyang tayaan na ang Bug Race ay natatakot sa Doom Race. Agad naman siyang sumagot, sure. Walang problema. Bigyan mo ako ng susi. Pagkatapos mong ibigay sa akin ang susi, buburahin ko ang hukbo ng Bug Race. Ayon sa kanyang pag-iisip, hindi mahalaga kung matatakot man o hindi ang Bug Race sa kanya. Ang susi lang ang gusto niya. Kung nakuha niya ang susi at ang Bug Race ay tumangging makinig sa kanya, maaari lang siyang tumakas.
Batay sa kanyang kakayahan, madali para sa kanya ang pagtakas. Sige, hindi siya pinagdudahan ni Fitzroy. Ang kapangyarihan ng Doomrace ay walang kapantay. Ang mga buhay na nilalang ng ibang lahi ay hindi karapat-dapat na linangin ang kapangyarihan ng lahi ng Doom. Gaano man kalakas ang potensyal ng isang tao, hindi maaaring linangin ng isang tao ang Chaos Power ng Doomrace. Ang Chaos Power ang kinatawan ng Doomrace. Dahil hindi pinagdudahan ni Fitzroy si James, hindi rin siya pinagdudahan ng mga matatanda ng Cloud Race na naruroon. Sumama ka sa akin. Si Fitzroy ay gumawa ng isang kilos. Pagkatapos, umalis siya sa main hall kasama si James at naglakad patungo sa likod ng bundok. Sa likod ng bundok, mayroong isang malayang tore. Matangkad ang tore at napapaligiran ng mga mahiwagang pormasayon. Malakas ang kapangyarihan ng mga pormasayon. Nang malapit na si James sa formations, nakaramdam siya ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4033. Bukod doon, ang lugar ay binabantayan din ng husto. Tumayo si Fitzroy bago ang pormasayon sa labas ng tore. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga mahiwagang sigil ay lumitaw sa kanyang mga palad bago pumasok sa mga pormasayon. Pagkatapos nito, nagbukas ang mga pormasayon. Sa isang alon, isang puting sigil ang lumitaw sa tore. Ang mga sigil na ito ay tuloy-tuloy na nagkatotoo. Sa huli, bumuo sila ng isang token. Ang hugis ng token ay kakaiba, at ang token ay naglabas ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Sa pagtingin sa token sa kanyang kamay, tinitigan ito ni Fitzroy saglit, puno ng pag-aatubili. Pagkatapos, tumalikod siya at ibinigay ang token kay James, na nagpapanggap na si Yori. Mr. Yori, sayo na ang susi. Kinuha ito ni James at nagkunwaring tumingin dito, hindi pa niya nakita ang susi, kaya hindi niya alam kung ano ang hitsura ng susi na nagbukas ng mga pormasayon. Naramdaman na lang niya kung gaano katakataka ang susi at ang malakas na kapangyarihang nakapaloob dito. Hindi ito dapat peke, bahagya siyang tumango at iniligpit iyon. Ngayon, nasa labas na ang hukbo ng Bug Race. Ipaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Kasabay nito, kailangan mong ipahayag na ang Cloud Race ay nasa ilalim ng proteksyon ng Dooms mula ngayon, sabi ni Fitzroy. Oo naman. Bahagyang tumango si James at sinabing, masyadong kasali ang Cloud Race. Paano mapapanood ng 10 Great Races ang pagkamatay ng Cloud Race? Sa mga salitang iyon, panatag si Fitzroy. Hanggat ang 10 mahusay na karera ay hindi umatake sa Cloud Race at nagbibigay ng oras sa Cloud Race, ang Cloud Race ay tiyak na makakabangon muli. Pakituloy mo. Magalang, gumawa ng kilos si Fitzroy. Samantala, lumingon si James at tumingin sa labas ng entrance. Nang makita ang hukbo ng Bug Race sa labas, nakaramdam siya ng takot. Umaasa siyang ang Bug Race ay natatakot sa Doom Race at ang Elder ng Doom Race. Kung hindi iyon pinansin ng Bug Race at matyaga sa pagbagsak sa Cloud Race, wala siyang magagawa kundi tumakas. Paghakbang pasulong, naglakad siya patungo sa pasukan. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa kalangitan sa labas ng pasukan ng Cloud Race. Napatingin siya sa hukbo ng Bug Race sa ibaba niya. Lahat, mangyaring makinig sa akin, wika ni James, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang Cloud Race ay dating isa sa 10 Great Races ng Greater Realms. Dapat mong malaman na maraming walang katulad na human race powerhouses ang nasa restricted area ng likod na bundok ng Cloud Race. Walang maaaring mangyari sa Cloud Race. Kaya please umalis ka na. Nang marinig iyon ng mga powerhouse ng Bug Race, agad na nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Upang ibagsak ang Cloud Race, ipinadala nila ang kanilang buong hukbo at naglagay ng maraming pagsisikap. Gumamit din sila ng isang malaking halaga ng mga materyales. Para sa labanang ito, nagsikap ang Bug Race. Kung hindi nila mapabagsak ang Cloud Race, magdurusa sila sa matinding pagkatalo. Mr. Yori, malakas na boses ang nagsalita. Pagkatapos, isang buhay na nilalang ang lumitaw sa himpapawid. Siya ay may buntot ng surot ngunit may pangitaas na katawan ng isang tao. Nang makita si James, na gumaganap bilang Yori, nanumpa siya, nangangako ako na ibababa ko lang ang Cloud Race at hindi hihipuin ang mga seal ng formations.
Kapag kinuha na namin ang Cloud Race, gagawin namin ang aming makakaya para protektahan ang mga formations at matiyak na walang mangyayaring mali. Nang marinig iyon ni James ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Bakit hindi mo maintindihan ang mga salita ko? Madilim ang kanyang ekspresyon nang lumitaw ang Chaos Power sa katawan na ito. Ang Chaos Power ay parang tubig, nilamon ang Bug Race. Sa sandaling lumitaw ang kapangyarihan, nagbago ang ekspresyon ng mga kapangyarihan ng Bug Race. Agad, lahat sila ay lumuhad sa gitna ng hangin. Mapagpakumbaba, sinabi nila, hindi kami nang ahas na labanan ka. Mangyaring bigyan kami ng pagkakataon. Atras tayo kaagad. Pagkatapos lamang ng pagdinig ay binawi ni James ang Chaos Power. Naisip niya, talagang kapakipakinabang ang Chaos Power. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4034. Upang maging eksakto, ang Chaos Power ay kapakipakinabang, ngunit ang katayuan ng Yori ay. Bilang elder ng Doom Race, si Yori ay may mataas na prestihiyo sa Greater Realms. Kaya, ang Bug Race ay hindi nang ahas na saktan siya. Ang pagkakasala sa kanya ay katumbas ng pagkakasala sa Dooms. Kung ang Dooms ay nagalit, ang Bug Race ay madaling mapapawi. Gayunpaman, nagtagumpay si James sa pag-arte bilang Yori dahil sa Chaos Power. Ang kanyang Chaos Power ay hindi mahina. Ito ay makapangyarihan. Kahit na hindi pa niya naabot ang Acme rank, nalampasan niya ang 9 Power Macrocosm Ancestral God rank. Sa sobrang lakas ng Chaos Power at sa kanyang pagkakakilanlan, walang buhay na pinaghihinalaan siya. Scram. Dumidilim ang ekspresyon ni James habang malamig na sinabi niya, sa loob ng 10 epoch, hindi maaaring lumitaw ang Bug Race sa teritoryo ng Cloud Race. Pagkatapos ng 10 epoch, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Oo, ang powerhouse ng Bug Race ay natakot. Sabay-sabay, nag-utos siya, umalis. Sa utos, umalis ang hukbo ng Bug Race. Samantala, mabigat ang ekspresyon ni Fitzroy. Masyadong maikli ang 10 epoch. Bakit sinabi ni Yori ang 10 epoch? Hindi maintindihan ni Fitzroy, gayon din ang iba sa Cloud Race. Hindi man nila maintindihan si James, ligtas sila sa ngayon. Kahit na mayroon lamang silang 10 epoch, na hindi nagtagal, sapat na para sa Cloud Race na gumawa ng mga pagsasaayos. Paglingon ni James, tumingin si James sa mga powerhouse ng Cloud Race sa may entrance sa malayo. Matamlay niyang sinabi, ang hukbo ng Bug Race ay umatras. Babalik ako sa aking lahi ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita. After that, umalis na siya. Ngayong nasa kanya na ang susi, kailangan niyang tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, hindi lamang mawawala ang susi, kundi mawawalan din siya ng buhay. Mabilis na umalis si James sa lugar na kinaroroonan ng Cloud Race. Pagkaalis, tinago niya ang kanyang aura at iniskan ang kanyang paligid. Nang mapagtanto niyang walang nabubuhay na nilalang na sumusunod sa kanya, binago niya ang kanyang hitsura at nabawi ang kanyang sariling hitsura. Mayroon akong isang susi ngayon. May natitira pang 9 na susi, bulong ni James. Hindi niya akalaing makakakuha siya ng susi ng ganoon kabilis at kadali. Pumunta siya sa Greater Realms para magdulot ng gulo sa Greater Realms sa pamamagitan ng paggamit ng sarili niyang pagkakakilanlan pagkatapos gamitin ang Chaos Power niya para makapasok sa Doom Race at maging powerhouse ng Doom Race. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tungkol sa pag-iral ni Soren, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay hindi sapat upang magdulot ng gulo sa Greater Realms. Kung mapapalabas niya si Soren, hindi na niya kailangan pang pakialaman ang lahat. Sapat na ang kakayahan ni Soren para tumaas ang human race sa Greater Realms. Gayunpaman, ang pagkuha ng 10 susi ay mas mahirap kaysa magdulot ng kaguluhan sa Greater Realms. Nagpasya si James na guluhin ang sitwasyon ng Greater Realms habang nag-iisip ng mga paraan upang mahanap ang mga susi. Sa ngayon, hindi siya nang ahas na pumunta sa Doom Race. Dahil nawala ang susi ng Cloud Race, dapat mabilis na kumalat ang balita. Sa panahong iyon, tatanungin ng ibang mga lahi ang Doom Race. Kung pupunta siya doon, baka ma-expose siya at malagay siya sa isang mahirap na kalagayan. Wala ring ideya si James kung saan hahanapin si Thea. Ang Greater Realms ay napakalaki. Kahit na siya ay napakalakas, ang kanyang divine sense ay maaari lamang masakop ang isa sa Greater Realms.
Hindi niya alam kung saan pupunta. Maaari lamang siyang maghanap ng walang tao na espiritual na bundok na may sapat na espiritual na enerhiya at pansamantalang manatili doon. Ang Empyrean spiritual energy ng Greater Realms ay iba sa mundong ginagalawan niya. Dahil matagal na siyang naninirahan sa madilim na mundo, nabahiran siya ng kapangyarihan ng madilim na mundo. Kaya, ang kanyang kapangyarihan ay hindi malinis. Sa pananatili roon, ginamit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa ng Cloud Realm para linisin ang kanyang katawan at linangin muli ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4035. Pagkatapos ng paglilinang sa pag-iisa ng ilang panahon, ginawang perpekto ni James ang kanyang kapangyarihan. Sa isang lugar sa Cloud Realm, sa tuktok ng isang bundok, tumayo si James, iniunat ang kanyang likod, at niluwagan ang kanyang mga kalamnan. Nararamdaman niya ang pisikal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Makikita sa kanyang mukha ang kaligayahan habang bumubulong siya, pagkatapos magbinyag, lumakas ang aking pisikal na kapangyarihan. Ngayon, kailangan kong mag-isip ng paraan para makapasok sa 7th stage omniscience path. Kung maabot ko ang ikapitong yugto kasama ang aking chaos power, kahit na hindi ako mapapantayan sa Greater Realms, kakaunti lang ang makakatalo sa akin. Sa Greater Realms, ilang powerhouses ng human race ang naiwan. Ang mga powerhouse na ito ng human race ay bumuo ng Heaven Eradicating Sect. Ang lakas ko lang ay hindi sapat sa Greater Realms. Kailangan kong hanapin ang taong namamahala sa Heaven Eradicating Sect at makipag-alyansa sa kanila. Sa ganitong paraan, madali kong magagawa ang mga bagay sa Greater Realms. Nag-iisip si James kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya ng plano. Ang plano ay hanapin ang Heaven Eradicating Sect. Kailangan lang niyang maghanap ng tao mula sa sekta para makipag-ugnayan sa kanila. Gayunpaman, maraming lahi ang kumubkob sa Heaven Eradicating Sect in the Greater Realms. Maraming mga powerhouse ng Heaven Eradicating Sect ang pinaghahanap na target. Kaya naman, naging maingat ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect. Hindi sila magtitiwala sa anumang buhay na nilalang. Tsaka nagtago din sila sa dilim. Hindi pa sila nagpakita sa publiko noon. Mahirap para kay James na mahanap ang Heaven Eradicating Sect. Kung madali niyang mahanap ang sekta, mahahanap din sila ng ibang lahi. Kung gayon, matagal nang nalipol ang Heaven Eradicating Sect. Hindi pa sana sila nakaligtas hanggang ngayon. Pagkatapos magkaroon ng plano si James, umalis siya sa espiritual na bundok. Nagsimula siyang maglakad sa Cloud Realm. Ang Cloud Realm ay isa sa Greater Realm. Ang kaharian na ito ay umunlad sa maraming lahi. Ang Cloud Race ay dating pinakamakapangyarihan, ngunit ang Cloud Race ay hindi na pinuno ng Cloud Realm. Naglakad-lakad si James sa ilang pangunahing lungsod ng Cloud Realm, nagtatanong tungkol sa Heaven Eradicating Sect. Siya ay naghahanap sa Cloud Realm sa loob ng libu-libong taon, ngunit hindi niya mahanap ang anumang impormasyon tungkol sa Heaven Eradicating Sect. Dahil walang impormasyon sa Cloud Realm, umalis siya sa Cloud Realm at nagtungo sa ibang mga realm. Nilakbay niya ang mga kaharian na ito upang magtanong tungkol sa Heaven Eradicating Sect. Habang nagtatanong, isinagawa ni James ang kanyang paglilinang. Nililinang niya ang Omniscience Path at ang Chaos Power. Kahit malapit na siya sa Acme rank, hindi niya ito maabot. Lumipas ang oras. Hindi alam, 30 milyong taon na ang nakalipas mula nang dumating si James sa Greater Realms. Sa panahong iyon, naglakbay siya sa maraming lugar. Makalipas ang 30 milyong taon, nakarating siya sa isang lugar na pinangalan ng Soul Realm. Ang Soul Realm ay isa sa 10 Great Realms of the Greater Realms. Sa larangang ito, mayroong isang makapangyarihang lahi, ang lahing kaluluwa. Ang Soul Race ay isa sa 10 Great Races. Isa rin sila sa mga lahi na nagpawi sa human race. Ang kakayahan ng Soul Race ay hindi isang bagay na maihahambing ng Cloud Race. Ayon sa kumakalat na balita sa labas ng mundo ngayon, hindi bababa sa 10 akmin ang nasa Soul Race. Bilang karagdagan, ang mga iyon ay ang mga kilala sa mundo. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga powerhouse ang nagtago sa dilim. Nang dumating si James sa Soul Realm, itinago niya ang kanyang aura at kaluluwa. Ngayon, walang makapagsasabing tao siya. Sa Hopeless City of the Soul Realm, isang lalaking nakaitim na damit ang naglalakad sa kalsada sa labas ng lungsod.
Ang lalaki ay si James. Pagdating ni James sa pasukan ng lungsod, nakita niya ang isang abiso sa pasukan, at maraming buhay na nilalang ang nagtipon doon. Ito ay isang warrant na ipinadala ng Soul Race. Kani-kanina lang, isang prodigy ng Soul Race ang lumabas para sa cultivation at na-target ng Heaven Eradicating Sect. Pinatay siya ng Heaven Eradicating Sect, na ikinagalit ng Soul Race. Ngayon, nagpadala ang Soul Race ng mga patrol para mag-imbestiga. Kung natagpuan ang Heaven Eradicating Sect, sabay-sabay silang papatayin. Sa pasukan ng lungsod, ang mga buhay na nilalang ay nagtipon at nag-usap. Nang marinig ang kanilang usapan, naging interesado si James. Matapos ang milyon-milyong taon, sa wakas ay nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa Heaven Eradicating Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4036. Sa sandaling dumating si James sa pasukan ng lungsod, nakita niya ang maraming buhay na nilalang na natipon doon. Nagkaroon sila ng diskusyon. Nalaman din ni James ang sitwasyon. Ito pala ay pinatay ng Heaven Eradicating Sect ang prodigy ng Soul Race na lumabas para sa cultivation, na ikinagalit ng Soul Race. Kaya, ang lahi ng kaluluwa ay gustong habulin ang mga tao ng Heaven Eradicating Sect na pumatay sa kababalaghan. Naglakad si James papunta sa entrance ng lungsod. Ilang mga paunawa ang nakadikit sa dingding. May portrait ng isang tao. Ang taong nasa larawan ay isang binata. Mukha siyang magaspang na may intensyong pumatay. Nalaman ni James na ang tao ay si Bruce Jensen. Si Bruce ay isang buhay na nilalang ng human race. Isa siya sa mga pinuno ng Heaven Eradicating Sect at malakas. Naabot na rin niya ang rurok ng 9th Power Macrocosm Ancestral Rank, isang hakbang lang ang layo mula sa Acme Rank. Sa hindi mabilang na mga taon, naglakbay siya sa dilim at pinatay ang maraming kababalaghan ng mga dakilang lahi. Sa mga lahi, maraming mga batang kababalaghan ang napatay niya. Siya ang pangunahing target ng maraming magagaling na karera. On the notice, si Bruce lang ang pinaghahanap. Nangako rin ang Soul Race na magbibigay ng malaking pabuya sa sino mang magbigay ng impormasyon kapag nakumpirma na ito. Ang notice board ay mayroon lamang itong mga piraso ng impormasyon. Kung kailan at saan pinatay ni Bruce ang prodigy ng Soul Race, hindi ito nakasulat sa notice. Sa pagtingin sa paunawa, si James ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Isa itong pagkakataon para maabot niya ang Heaven Eradicating Sect. Gayunpaman, kailangan niyang malaman kung kailan at saan pinatay ni Bruce ang prodigy ng Soul Race. Kung hahanapin niya ang paligid, baka makakuha siya ng ilang mga pahiwatig, kaya pumasok siya sa lungsod. Masigla ang Hopeless City. Ang lugar ay isa sa mga makapangyarihang lungsod ng Soul Realm. Karamihan sa mga buhay na nilalang sa lungsod ay bahagi ng Soul Race, ngunit mayroon ding iba pang mga lahi. Sa katunayan, mayroon ding human race. Gayunpaman, ang katayuan ng human race sa Greater Realm ay mababa, at hindi sila makapangyarihan. Kaya, sila ay inapi. Ang katayuan ng human race sa Greater Realms ay katumbas ng isang daga noong ika-21 siglo ng Earth. Nakatago lang sila sa dilim. Sa Hopeless City, nagsimulang magtanong si James. Nalaman niya na pinatay ni Bruce ang isang core prodigy disciple ng Soul Race na nagngangalang Saturio Hadacus. Siya ay may mataas na katayuan sa Soul Race at naging bahagi ng royal family ng Soul Race. Ang lolo ni Saturio ay isang elder ng Soul Race, isang pangunahing elder noon. Siya ay makapangyarihan at isang admin. Kahit sa Greater Realms, may karapatan siyang magsalita. Nang malaman ng lolo ni Saturio na si Tobias Hadacus na ang kanyang apo ay pinatay ng Heaven Eradicating Sect, agad siyang napuno ng galit. Nagpadala siya ng maraming powerhouse ng Soul Race para patayin ang Heaven Eradicating Sect sa loob ng Greater Realms. Sa loob ng libu-libong taon, ito ang unang pagkakataon na ang isang bahagi ng Heaven Eradicating Sect ay tinanggal. Maraming disipulo ng Heaven Eradicating Sect ang napatay ng Soul Race. Nalaman din ni James na ang lahing kaluluwa ay nagpadala ng mga imbitasyon sa iba pang mga lahi upang magtipon sa lahi ng kaluluwa at pag-usapan ang isang plano upang ganap na puksain ang sekta ng pag-aalis ng langit. Ang pagpupulong ay gaganapin sa loob ng 3 buwan. Halos oras na ng meeting. Maraming lahi ng Greater Realm ang nagpadala ng kanilang mga matatanda sa Soul Realm. Nang malaman ni James ang lahat ng ito, naging mabigat ang kanyang ekspresyon.
Kung maraming lahi ang bumuo ng isang alyansa at kinubkob ang Heaven Eradicating Sect, ang status ng Heaven Eradicating Sect in the Greater Realms ay hindi na magiging matatag. Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Hindi maaaring hayaan ang mga lahi na makipagkampi at lumaban sa Heaven Eradicating Sect. Kailangan kong sirain ang planong ito. Kahit hindi ko sirain, kailangan kong malaman ang mga detalye ng plano. Si James ay nag-iisip ng mga hakbang. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi niya masisira ang pulong na dinala ng Soul Race. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ngayon ay ang pumasok sa pulong at makakuha ng pangunawa sa plano. Pagkatapos, mahahanap niya ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect at hayaan silang maghanda ng maaga. Gayunpaman, paano siya dapat dumalo sa pulong? Hindi alam ni James ang gagawin. Ang tanging ideya na naisip niya ay ang magpanggap na isang buhay na nilalang ng Doom Race. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gawin iyon sa ngayon. Isang elder ng Doom Race ang tiyak na dadalo sa pulong. Kung siya ay nagpanggap na isang tao ng Doom Race, siya ay malantad. Buntong hininga. Nakakasakit ng ulo ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4037. Puno ng pag-aalala si James. May natitira pang 3 buwan, kaya hindi siya nagmamadali. Nagpasya siyang manatili muna sa lungsod. Nakahanap siya ng isang bahay tuluyan sa gitna ng lungsod at nanirahan doon. Sa gabi, nakaupo si James sa kama na naka-cross legs. Nakatuon siya sa paglinang at pag-unawa. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang hindi pangkaraniwang pagbabago-bago ng aura. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang anino na dumaan sa bintana. Mabilis ang takbo ng anino. Nawala ito sa isang kisap mata. Nawala rin sa pwesto ang katawan ni James habang mabilis na hinahabol ang anino. Lumabas siya ng Hopeless City at pumasok sa isang hindi pantay na hanay ng bundok. Malawak ang bulubundukin. Matapos ang mahabang panahon na habulin ang anino, narinig niya ang tunog ng isang matinding labanan. 12 ng mga armadong bodyguard ang umaatake sa isang taong nakasuot ng itim na damit. Nakasuot ng itim na roba ang taong iyon at may itim na maskara sa mukha. Ramdam ni James ang aura ng kanyang kaluluwa. Siya ay bahagi ng human race. Sa kabilang banda, ang 12 ng mga bodyguard ay mula sa Soul Race. Malakas ang lalaking nakaitim na nakasuot ng itim na maskara. Naabot na niya ang 7th Power Macrocosm Ancestral God rank, ngunit ang mga bodyguard ay nasa parehong cultivation rank din. Nang malapit na siyang maabot ni James at matukoy na ang tao ay naglalabas ng aura ng kaluluwa ng isang tao, naramdaman niyang may mga bodyguard na dumarating. Mula sa malayo, libo-libong bodyguard ang sumugod. Lahat sila ay makapangyarihan at umabot sa 7th Power Macrocosm Ancestral God rank. Ibaba mo siya. Gusto ko siyang buhay. Isang galit na galit ang tumunog. Ang taong nagbigay ng utos ay isang matanda. Nakasuot siya ng kulay abong damit, puno ng galit ang mukha. Si James, na nagtatago sa dilim, ay agad na naramdaman ang kanyang cultivation rank. Ang matanda ay nasa quasi-acme rank. Nalampasan niya ang 9th Power Macrocosm Ancestral God rank. Sa hitsura ng mga bodyguard, ang taong nakasuot ng itim na damit ay agad na nahulog sa isang mahirap na kalagayan at nagtamo ng mga pinsala. Samantala, mabigat ang ekspresyon ng mukha ni James. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi siya katugma ng isang quasi-acmin. Gayunpaman, hindi siya maaaring tumayo at panoorin ang isang tao sa parehong lahi na kinuha. Marahil ang lalaki ay isang buhay na nilalang ng Heaven Eradicating Sect at pumasok sa Hopeless City upang makakuha ng impormasyon. Sa oras na ito, kinubkob ng libu-libong mga mandirigma ng Soul Race ang lalaking nakaitim. Isang porma sayon ang lumitaw, at ang lalaking nakaitim ay agad na nakulong sa porma sayon. Ang kanyang katawan ay nilalamon ng maningning na liwanag. Mahigpit siyang nilamon ng liwanag. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit hindi makawala sa porma sayon. Sa pagharap sa hukbo ng Soul Race, makalaban lang siya saglit. Nagtago sa dilim, huminga ng malalim si James. Pagkatapos, lumitaw ang Malevolent Sword sa kanyang kamay. Gamit ang Malevolent Sword sa kanyang kamay, na-activate niya ang Chaos Power sa dilim. Swoosh! Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumabas ang Sword Light mula sa Malevolent Sword.
Ang sword light ay naglaslas patungo sa harapan, at saan man ito dumaan, agad nitong pinatay ang mga bodyguard ng Soul Race. Sa sandaling ito, dumating si James bago ang lalaking nakaitim at tinanggal ang mga selyo sa kanyang katawan. Hinayla siya, tumalikod si James at umalis. Hinabol sila ng hukbo. Bumalik ka rito, utos ka agad ng quasi-admin ng Soul Race. Panginoon ng lungsod, bakit hindi natin sila hahabulin? Natatarantang tanong ng isang bodyguard. Napatingin ang quasi-admin sa direksyon na nilisan ni James na may mabigat na ekspresyon. Ito ay ang Chaos Power. Hindi ko inaasahan na ang Doom Race ay kakampi sa Human Race. Kailangan kong iulat ito sa Patriarch sa lalong madaling panahon, bulong ng quasi-admin bago nagutos, retreat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4038. Kumilos si James at iniligtas ang taong ito mula sa human race. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng tao, ngunit nasa isang lugar na malayo sa tahanan at nakakatugon sa isang tao mula sa human race na may problema, paano niya hindi matutulungan ang tao? Mabilis na umalis si James. Matapos niyang makalayo sa lugar at matiyak na walang buhay na tao ang humahabol sa kanila, huminto siya. Sa isang bakanteng lugar sa isang bulubundukin, ibinaba ni James ang taong nakaitim na damit. Ang tao ay nagdusa ng mga pinsala, ngunit hindi sila malala. Vigilantly, tumingin siya kay James habang ang isang namamaos na boses ay tumunog mula sa ilalim ng maskara. Sino ka? Bakit mo ako niligtas? Ang Doom Race ay isa sa pinakamakapangyarihang karera sa Greater Realms. Ang Chaos Power of the Doom Race ay kakaiba, at halos lahat ng powerhouse ay alam iyon. Dahil ginamit ni James ang Chaos Power, alam din ng taong nakaitim na damit na siya ay mula sa Doom Race. Natarante siya. Bakit siya ililigtas ng isang buhay na nilalang ng lahi ng Doom? Tinitigan din ni James ang taong nakasuot ng itim na robe na may itim na maskara at nagtanong, paano ka? Sino ka? Bakit ka pumunta sa Hopeless City? Bakit ka hinahabol ng Soul Race? Tungkol sa mga ito, hindi nagtago kay James ang taong nakaitim. Nakatanggap kami ng balita na ang Soul Race ay nagpadala ng mga imbitasyon at nag-imbita ng maraming karera na magtipon sa kanilang teritoryo. Nagpaplano silang gumawa ng plano para harapin ang human race. Pumunta ako sa Hopeless City para magtanong tungkol dito, pero nahuli ako. Kabahagi ka ba ng Heaven Eradicating Sect? Sinaman siya ng tingin ni James. Tumango ang taong nakaitim at sumagot, oo. Kahit na si James ay isang buhay na nilalang ng Doom Race, iniligtas niya siya. Kaya, hindi niya itinanggi na siya ay mula sa Heaven Eradicating Sect. Nakatitig kay James ang taong nakaitim at gustong makita ang huli. Sa kasamaang palad, hindi niya masabi ang kanyang cultivation rank at aura. Bakit mo ako niligtas? Tanong niya ulit. Mapurol na sagot ni James, dahil galing din ako sa human race. Hindi pwede. Umiling ang taong nakaitim at sinabing, ginamit mo ang Chaos Power. Ito ang natatanging kapangyarihan ng Doom Race. Kaya, paano ito magagawa ng isang tao? Bahagyang ngumiti si James at sinabing, bakit hindi kayang linangin ng isang tao ang Chaos Power? Diretso ako sa punto. Hinahanap ko ang mga nakatataas na awtoridad ng Heaven Eradicating Sect. Dalhin mo ako doon. May pag-uusapan ako. Haha, sa pagkakataong ito, tumawa ang taong nakaitim. Bakit ka tumatawa? Hindi maiwasang magtanong ni James. Sa tingin mo ba tanga ako? Ang taong nakaitim ay tumingin kay James at sinabing, naglalagay ka ba ng isang aksyon sa lahi ng kaluluwa? Ang lahi ng kaluluwa ay humahabol sa akin, pagkatapos ay lumitaw ka at iligtas ako, nakuha ang aking tiwala. Kung dadalhin kita upang makilala ang pinuno, magpapadala ka ng impormasyon. Sa oras na iyon, darating ang hukbo ng Soul Race upang salakayin tayo. Pinisil ni James ang ilong. Dahil ginamit niya ang Chaos Power, mahirap kunin ang tiwala ng mga tao. Paliwanag niya, galing ako sa Primordial Realm. Tao ako mula roon, at pumunta ako sa Greater Realms para tulungan ang mga human powerhouses ng Greater Realms. Patayin mo ako, direktang sabi ng taong nakaitim. Hindi siya naniwala kay James. Sinabi ni James na siya ay mula sa Primordial Realm, ngunit alam ng lahat na ang Primordial Realm ay matagal nang na-sealed off. Mabubuksan lamang ito sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa 10 Great Races.
Gaano man kalakas ang isa, hindi masisira ng isa ang selyo. Dahil ang taong nakaitim ay hindi naniniwala kay James, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumingin sa taong nakaitim, tinanong niya, ano ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Kahit anong gawin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Maaari mo akong patayin o palayain. Ang taong nakaitim ay mula sa human race. Ang katayuan ng human race sa Greater Realms ay napakababa. Sa hindi mabilang na taon, sila ay inapi. Kaya, hindi siya nag-abala tungkol sa buhay at kamatayan. Pwede ka nang umalis. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Kahit anong sabihin niya, hindi siya maniniwala ng taong nakaitim. Ito ay dahil ang human race ng Greater Realms ay maingat. Kung madali silang magtiwala sa ibang lahi, maraming beses na silang pinatay. Pinapaalis mo ba talaga ako? Bahagyang natigilan ang taong nakaitim. Oo, akala mo ba papatayin kita? Bago ka umalis, maaari mo bang tanggalin ang iyong maskara at hayaan akong makita ang iyong hitsura? At saka, ano ang iyong pangalan? Nag-alinlangan ang taong nakaitim. Pagkatapos, tinanggal niya ang maskara. Isang magandang mukha ang bumungad sa paningin ni James. Nang makita niya ito, natigilan si James. Hindi niya maiwasang magtanong, ikaw ay isang ginang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4039. Sabi ng babae, hindi ko sinabing lalaki ako. Nakamaskara siya bago ito at nagsalita sa panlalaking boses. Ngayon, nagsalita siya sa kanyang orihinal na boses, at mukhang kaaya-aya. Anong pangalan mo? Tanong ni James. Dahlia. Direktang sinabi ng ginang kay James ang pangalan niya. Kung wala nang iba, pwede na ba akong umalis? Tumingin siya kay James at sinilip. Sige po. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Dahlia at umalis. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, pinitik ni James ang kanyang daliri at isang hindi nakikitang sigil ang lumipad sa kanya, lihim na damapo sa kanyang likod. Hindi ito naramdaman ni Dahlia. Pagkaalis ni James, mabilis siyang umalis sa lugar. Natatakot siyang sumunod sa kanya si James kaya nag-iingat siya. Nanatili siyang alerto sa kanyang paligid at patuloy na lumihis. Lumihis siya ng ilang araw, at sa wakas, nakarating siya sa isang lugar na walang Empyrean spiritual energy. May isang maliit na nayon kung saan maraming taga-nayon. Ang mga taga-nayon ay nagbihis ng malinaw at hindi naglalabas ng anumang aura. Batay sa kanilang hitsura, sila ay parang karaniwang mga magsasaka na walang anumang pagtatanim. Dumating si Dahlia sa pasukan ng nayon, at maraming tao ang agad na lumitaw. Dahlia, kamusta? Ayos ka lang ba? Tanong ng maraming taga-nayon na may pag-aalala. Pag-usapan natin ito sa nayon, sabi ni Dahlia. Pumasok si Dahlia sa nayon kasama ang mga taga-nayon. Sa gitna ng nayon, may isang simpleng cottage. Sa cottage, nakaupo ang isang matanda. Ang matanda ay nakasuot ng malinaw at humihit-hit ng tabako. Pagbati, lumapit si Dahlia at magalang na binati ang matanda. Manam sa lungguhit hanam. Bahagyang tumanggo ang matanda at itinuro ang upuan sa tabi niya, maupo ka. Umupo si Dahlia at sinabing, pumasok ako sa Hopeless City at nalaman ang ilang impormasyon. Ang Soul Race ay talagang nagpadala ng mga imbitasyon at nag-imbita ng maraming karera na pumunta sa Soul Race para sa isang pulong. Sa aking palagay, kapag natapos na silang mag-usap, sasalakayin nila kami. Mula ngayon, kailangan na nating maging mas maingat. Maliban kung kinakailangan, hindi tayo dapat gumawa ng hakbang. Sinabi ni Dahlia sa matanda ang lahat ng nalaman niya. At saka, ako ay na-expose at hinabol ng Soul Race. Isang buhay na nilalang ng Doom Race ang nagligtas sa akin at pinakawalan ako, banggit ni Dahlia. Ano? Agad namang napatayo ang lalaki nang magbago ang ekspresyon nito. Hindi na tayo pwedeng magstay dito. Umutusan ang iba na umalis sa Soul Realm. Humanap ng hindi kilalang kaharian at doon pansamantalang magtago, utos ng matanda. Isang metro natatakot na huli na. Sa sandaling ito, isang boses ang dumating. Pagkatapos ay lumitaw ang isang anino. Si James iyon. Nag-iwan ng sigaw si James kay Dahlia. Sa cultivation base ni Dahlia, hindi niya naramdaman ang sigal, kaya sinundan niya ito at pumunta rito. Sabay tumayo si Dahlia at tinuro si James.
Dalawang inilabas ng lahat sa kubo ang kanilang mga sandata. Ang matandang lalaki ay tungkol din sa pag-atake kay James. Maghintay ka. Anong ginagawa mo? Kinaway-kaway ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, pakisabi, hayaan mo akong ipaliwanag ang aking sarili bago ako atakihin, okay? Lahat ng tao sa cottage ay nakatingin kay James. Sa oras na ito, ang buong cottage ay napapalibutan, at ang nakatagong porma sayon ng nayon ay naisaaktibo. Sinundan mo ba ako dito? Namutla ang mukha ni Dahlia habang nakatitig kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4,040. Mayroong higit sa 10 tao sa cottage. Lahat sila ay nakadamit tulad ng mga magsasaka, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay nagpakita ng kanilang mga sandata at naglalabas ng malalakas na aura. Kahit na ang pinakamahinang tao ay umabot sa 5th Power Macrocosm Ancestral God rank. Nakatingin sa maputlang Dahlia, ngumiti si James at sinabing, kung hindi kita sinunod, paano ko mahahanap ang lugar na ito? Atake. Agad namang naglabas ng utos ang matanda. Pagkasabi ng lalaki, lahat ng tao sa cottage ay sinugod si James. Teka, agad na tumili si James. Parang kulog ang sigaw niya. Nagulat ang lahat sa cottage. Ang mga tao sa labas ng cottage ay hindi rin ng ahas na kumilos ng walang ingat. Masyadong malakas ang aura ni James na ikinasindak nila. Pinaandar ni James ang kanyang kapangyarihan at inilabas ang kanyang aura. Ang kanyang aura ay bumulaga sa lahat sa cottage at sa buong village. Tinitigan ni James ang matandang lalaki. Nakasuot ang matandang lalaki ng kulay abong damit na may alikabok. Lumilitaw na parang nasa field siya kanina. Ikaw ba ang namamahala sa nayon na ito? Tanong ni James. Nanatili ang tingin ng lalaki kay James habang sumagot, oo. Sabi ni James, wala naman akong masamang intensyon. Kahit na nilinang ko ang Chaos Power, tao ako. Galing ako sa Primordial Realm. Kalokohan. Sabay dumilim ang mukha ng matanda. Matagal nang nabuklod ang Primordial Realm. Walang mga buhay na nilalang ng Greater Realm ang maaaring pumunta sa Primordial Realm, at ang mga buhay na nilalang ng Primordial Realm ay hindi makakarating sa Greater Realm. Tama ka, patuloy ni James, hindi ko alam kung saang panahon ka ipinanganak, ngunit kung ikaw ay isang tao mula sa Primordial Realm era, dapat ay narinig mo na si Madam Thea. Talagang narinig ko siya. Tumango ang lalaki at sinabing, mataas na iginagalang si Madam Thea sa human race. Sa panahon na umiral siya, mahina lang akong tao. Hindi pa ako nakakapasok sa Sage rank. Sa sobrang kahinaan ko, nakatakas ako sa kamatayan. Asawa ko si Thea, sabi ni James. Saway ng lalaki, I'm warning you. Huwag mong hiyain si Madam Thea. Namatay siya sa labanan noong Primordial Realm era. Igalang mo siya. Matyaga. Ipinaliwanag ni James, hindi siya namatay. Siya ay buhay. Sa 50 Akmins ng human race, siya lamang ang nakaligtas. Ang ibang mga Akmin ay naging Universe Seeds, na ikinalat ni Thea sa Chaos, na humihimok sa pagsilang ng isang bagong universo. Dahil ang Primordial Realm ay nabahira ng masamang kapangyarihan, hindi na angkop para sa mga tao na magtanim doon. Kaya, kailangan nila ng bagong kaharian. Sinabi sa kanila ni James ang lahat tungkol sa bagong kaharian. Binanggit pa niya ang plano ni Thea. Malapit nang ipanganak ang bagong mundo. Oras na para mag-counter-attack ang mga tao. Nag-iwan ako ng lihim na daanan sa Primordial Realm era para makarating sa Greater Realms. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa Greater Realms ay para sumali sa Doom Race at humanap ng paraan para maging bahagi ng mga nakatataas na awtoridad sa Doom Race. Nais kong gamitin ang aking pagkakakilanlan upang gumawa ng kalituhan sa Greater Realms upang ang mga lahi ng Greater Realms ay hindi makaharap kay Thea ng Primordial Realm. Sinabi sa kanila ni James ang lahat. Gayunpaman, kahit anong sabihin niya, walang sino man sa mga taong naruroon ang naniwala sa kanya. Ang Primordial Realm ay nawala at seliado na. Iyon ang katotohanan. Kaya, hindi sila naniwala sa lahat ng sinabi ni James. Nang makitang hindi pa rin sila naniniwala sa kanya, inactivate ni James ang Omniscience Path at pumasok sa 6th Stage Omniscience Path. Ang kanyang katawan ay naglabas ng puting liwanag, at ang kanyang aura ay malakas. Ang aura ay bumuo ng isang malakas na larangan, na nakakatakot sa lahat ng tao sa cottage. Ang ika-6 na yugto ng Omniscience Path.
Nagulat ang matandang lalaki habang sinabi niya, paano ito mangyayari? Ang landas ng paglilinang ng human race ay naputol. Paano ito posible? Tatlong sumagot si James, walang imposible. Para buksan ang cultivation path at buhayin muli ang sigla at potensyal, nagsikap si Thea.